Dapat talaga ay matinding pag-iingat si Pangulong Marcos sa kanyang mga galaw, biyahe at kung saan saan siya napupunta. Kasi dapat pong ituring na seryoso yung banta sa kanyang buhay. Okay? Parang sabihin natin normal lang pag isang presidente dapat bantayan kasi may mga threat talaga sa kanya. Pero ito hong sinabi ni Ramil Madriaga, hindi yan biro. Dapat yan ay ikonsidera ng National Security Council, National Presidential Security Group at lahat ng mga kinaukulan para proteksyonan ang First Family at maging si Pangulong Marcos. Ang mga Marcos supporters, Marcos loyalists, silent majority na may malasakit pagmamahal sa mga Marcos at sa ating administrasyon, dapat kayo rin ay ipagdasal natin ang ating Pangulo sa kanyang kaligtasan at matapos ang kanyang term hanggang 2028. Kasi ito hong mga sinasabi ho ng testigo sa Justice Committee ay dapat to ikonsidera pagdating na ho sa seguridad ng Pangulo. Kasi alam naman natin na mula day one yung kanilang mga galaw, yung mga ituring nating panggugulo, kaya nga maraming nakasuhan ng inciting to sedition, lalo na po nung nakaraang taon na mag-rally sila dyan sa Mindiola, Recto, gusto talaga nilang pasukin ng Malacanang. Nanunog pa sila ron, nanggulo talaga sila doon, kaya nagalit si Mayor Moreno dahil nanira doon sa mga establishmento sa may malapit sa Mindiola ang mga nagpapatalsik sa administrasyon. So kung makikita nyo, yung massive na kailang panawagang resignation at personal na pagbatikos sa Pangulo at yung mga galaw na mga kung sino-sinong grupo dyan, ayan ho yung nagpapatotoo doon sa sinabi ni Madriaga. Ito ay aking sariling pananaw na ang security ng Pangulo ay dapat talagang higpitan at maging maingat ng Pangulo. Si Pangulong Marcos pa naman ay biyahe kung saan-saan. Nung isang araw lang, open na siya ay nandyan sa pamamahagi ng mga bigas sa City of Manila with Mayor Isko at iba pa. Marami siyang mga lugar sa pagbibigay ng ayuda, inspeksyon sa mga project. Pagpunta kung saan-saan, open na Kaya dapat ho ay pagkapag-ingat din. Mahirap na. Kasi ang mga desperadong grupo, lahat igagawin yan. Lalo na ang kanila talagang agenda ay maagaw or mapatalsik si Pangulong Marcos sa posisyon sa kahit anong paraan. Di ba, inamin na nga ni Madriaga doon sa kanyang sinumpaan sa Salaysay. Hindi ho fake news yan. Hanggang sa assassination. At kung inyong magugunita, yan ang kaso ni Sara Duterte sa Department of Justice at saka yung kasama sa betrayal of public trust sa impeachment complaint laban sa Vice President. Yung kanyang sinabing meron siyang inutusan para kunin ang buhay ng Pangulo, First Lady at dating Speaker. Hindi ho may kakailayan, on record yan, na isumiti na ng NBI sa Justice Committee sa Kongreso ang kumpletong detalye ng video at ng kanilang findings na kanilang tinuturing na active threat yan. Diba? Yun ho, magkakatugma-tugma Hindi po ito fake news, hindi ito paninira. Ito ay aking tinatalakay para lang malaman natin kung ano ang katotohanan. Mahalaga ho kasi dapat protektado ang buhay ng Pangulo. Yung mga nagdadasal pa at hinihiling na mawala ang buhay ng ating Pangulo, yan ay kasalanan sa batas ng tao at batas ng ating Panginoon. Kasi ang Panginoon lang ang merong karapatan na magbigay ng buhay at magbigay ng kaligtasan sa kahit kanino. Ang buhay natin ay galing sa Kanya. Bakit dadaanin sa karahasan? So, yan po yan. Okay? Again, magagalit na naman sa atin yung mga tatamaan dito. Pero tayo lang magagawa. Real talk lagi tayo sa ating mga topic. Dahil ang buhay ang pinag-uusapan. Presidente ng bansa. Threat sa national security at pagbagsak ng ekonomiya. Pagkagutom ng mga Pilipino kapag nagkaroon ng karahasan laban sa nakaupong Pangulo. Kaya hindi dapat mangyari yan. Okay? Yan ho ang kailangang huwag nating ibaliwala. Totoo at dapat tuloy-tuloy ang pag-iimbestiga sa isyu ng graft ng korupsyon. Sa kahit anong klase ng korupsyon, bawal yan. Tuloy-tuloy din ang impeachment, yan ay nasa sa batas.
tuloy din ang pagharap sa mga mataas na mga bilihin, epekto ng crisis sa gitna silangan. Bumababa ang fuel, sana bumaba ang presyo ng bilihin, at iba pa. Lahat yan ay sabay-sabay. Kasama na ang mga development. Pero yung pagbantaan sa magitan ng karahasan sa buhay ng Pangulo, yan po ay hindi ho dapat binabaliwala. Kaya ko tinatalakay ito ang magagawa ng mga Marcos supporters, Marcos loyalists, mga Pilipino nagmamahal sa bansang ito para hindi maapektuhan ng masamang mangyayari kapag nagtagumpay ang masamang mga plano. Ipagdasal si Pangulong Marcos. Bigyan ng sapat na proteksyon. At yung mga nagpaplano nito, sana igabay ng ating Panginoon na huwag niyang ituloy kung sino man yan. Hindi ho pwedeng fake news yan or propaganda lang. Yan pagkabuhay ng Pangulo sa anumang aspeto, yan ay threat sa national security. Yan ay banta sa Pangulo ng kahit sino. Although ang Pangulo ay mabait, kahit na ganyan na sinasabi sa kanya, hindi niya pinapatulan. Pero ang nagbibigay ng security sa kanya, security ay mahalaga pong aware dito. At ako naman ay naniniwala, alam ng Presidential Security Group, alam ng First Family na itong ganitong mga banta ay seryoso at hindi ho pwedeng ibaliwala. Nagpakalat na yung galit sa Marcos sa kung anuman dahilan na may sakit, may cancer, wala na ang Pangulo. Nung lumabas ang Pangulo, nag-gym pa pala siya, nagbubuhat ng mga bakal, nagbubuhat ng kilo-kilong bigas. O ibig sabihin, healthy, tumatalon, tumatakbo, lahat. Lahat ng ginawa ng Pangulo na ipakitang siya ay healthy, lahat yan ay bumalik sa mga nag-aakusa. At ngayon, yung mga nag-aakusa, paninira sa ating Pangulo, ngayon po ay pinapanagot na. Okay? Ang Department of Foreign Affairs ay nakikipag-ugnayan na sa United Arab Emirates para yung babaeng walang ginawang kabutihan kundi manira sa ating Pangulo ay ipadideport na. Okay? Yung mga Pilipino naman o yung kanilang kasamahan gumawa rito ng fake news, identify na, ay under investigation na rin ng NBI. Ayaw niyang tumigil, ang otoridad ay hindi titigil dahil ang batas ay laging nandyan. Kahit sino pwedeng managot pagka umaabuso. So hindi ito pananakot, walang personalan, issue lang ang magagalit sa ating mga topic, hindi nakakaintindi ng sitwasyon, hindi nakakaintindi ng magandang buhay, hindi nakakaintindi ng national security at threat sa national security sa ating Pangulo ang ganyang mga galaw. Okay? So kakaunti naman yon, maraming matitino. Yan ang aking personal na opinion at paniniwala sa mga kanilang pinaggagawa.